Good evening po sa lahat. Kamusta po kayo? Pag-usapan po natin ngayon ito pong Pulse Asia ay inuldok ka na po ang kampanya na ibig sabihin ay sinabi ng Pulse Asia na hindi na talaga makahabol sa lamang ni Marcos ang mga oposisyon. So yan po yung ating pag-usapan ngayon. Bago yan, mangyaring imbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Paki-like na lamang po, share sa inyong mga kaibigan. At pindutin na rin po ninyo itong notification bell para tuloy-tuloy po ang video na dadaan sa inyong wall. At gaya nga po ng ating pag-usapan ngayon, ito pong Pulse Asia ay nagsabi na hindi na po talaga kayang habulin sa sino mang grupo ng oposisyon itong lamang, malaking kalamangan ni Marcos dyan po sa Sorbe. Ibig sabihin dito mga kababayan, ay mayroon na lamang po tayong 5 days sapagkat eleksyon na po sa Lunes. Ang sinabi ito ng Pulse Asia, una dito ay itong malaking kalamangan ni Marcos. Milya-milya po ang distansya. Sa halip na sila Lini, Isko at Pacquiao ay sa halip na tataas, ay bumaba pa sila. At tandaan natin, itong si Marcos ay consistent lagi sa 50% pataas hanggang mula ng 56 hanggang sa latest survey hanggang 64% po yan. Diyan po naglalaro yung consistent ni Marcos sa lamang. Kaya nga po mga kababayan, itong opposition dahil nga sa alam naman na nila ito na matatalo sila at sa laking kalamangan ni Marcos ay hindi na kayang habulin at mismong itong Pulse Asia na rin ang nagsasabi nito dahil nga sa gipit ng oras, 5 araw na lamang at sa malaking kalamangan. So, hindi na po talaga makahabol ang oposisyon. Kaya ang kanilang ginagawa ngayon, mga kababayan, kung inyo pong napapansin, na lumalabas ngayon dyan sa mga pahigan at sa social media na nagpapalabas sila ngayon mga oposisyon ng mga chismis at propaganda upang patuloy nilang sirain itong mga botante, lalo na sa mga supporters ng Uniteam. At kapag yan ay masira, ibig sabihin, maski pa paano ay nababawasan. Yan po mga kababayan. At kapag ikaw ay nanghina, nagalit, ay siyempre, yung mga botante, hindi na po pupunta yan sa butuhan sa eleksyon. Pero huwag po tayong maniniwala dyan sapagkat intrigahan ngayon at chismisan ang nangyayari ngayon sa kilusan ng mga oposisyon. Ito po ay nakikita natin, isa sa mga halimbawa nito na sinasabi, lalo na dyan sa mga artista, ay ginagamit itong mga artista ngayon ng mga dilawan. Ay isa na dyan si Raisa Robles. Kumakailan, may mga palabas itong mga kwento na post natin sa ating nakaraang video na ika nga taliwas doon sa talagang katotohanan na ito ay sinasabi niya na ito na po si BBM pagka nakaupo na ay palalayasin daw ni Inday Sara. Yun po yung mga chismis na nilabas. At ngayon, mayroon din po mga bagong chismis.
itong pagka-endorso ni BBM o Uniteam dyan sa Iglesia ni Cristo ay chinichismis din po. So, ito pong mga dilawan ng mga artista na sila ngayon ang umiintriga. Itong si Raisa Robles, yung sinasabi ko sa inyo, isa ito sa mga nagpalabas ng mga chismis. Paalisin daw ni si BBM. Ayun po, yung katulad na sinasabi natin. Kaya nakakatawa po itong mga intriga na pinalalabas ngayon. Sapagkat wala na po talagang paraan sila na magagawa pa sa loob ng 5 araw. Maliban na lamang sa pamimersonal, intriga at pagpapalabas ng mga propaganda laban po sa Uniteam. Isa pang intriga na tungkol po sa yung nabanggit natin sa endorsement ng INC. Pero may mga lumalabas din hindi nagsasabi na itong mga chismis nito o intriga na tungkol sa INC ay sinasabi rin na hindi daw po talaga totoo na bubuto itong INC sa kay Marcos at Inday Sara. Yun po yung pinapalabas nila na intriga ngayon. Alam ninyo mga kababayan, ang mga intrigang ito, ang sadya po nito ay para pang papanghinain kayo. At ano pa man ang mangyari, huwag po nating paniniwalaan ito at wala pong katotohanan nito. Alam ninyo mga kababayan, ito pang pagka-intriga nila dito, nitong iglesia ay maliban na walang katotohanan, ay ito isang uri ng taktika na para sirain yung Uniteam. At una dito, ang iglesia, kung ipagpalagay natin na mayroon silang 5% sa entire Philippines na members, pagka ang kanilang leader ay nag-instruction sa kanila na si Marcos ang iboto natin, mga kababayan, ang totoo dyan, mayroong 95% dyan ang susunod talaga. Majority dyan ang bubuto talaga kung sino yung kandidato na kanilang sinusuportahan. Yan po yung katotohanan dyan mga kababayan. Kaya itong INC ay kilala ito na talagang makamarkos. Makailang bisis na po natin ito inuulit. Mula pa noon sa dating Pangulong Ferdinand Marcos, ay ito ay supporter na talaga nito sa mga Marcos. Kaya kahit saan pa man, babalik na rin pa man natin yung mga history nito na ang Iglesia ni Cristo talaga ay makamarkos yan. Kaya kayong mga politiko dyan na humihingi kayo ng tulong, suporta dyan sa Iglesia ni Cristo pagdating sa eleksyon, pagkatapos ngayon, lalo na dyan sa kampo ng Dilawan o Pinklawan, at inyo ngayong iniintriga ang Iglesia ni Cristo na hindi daw totoo na bubuto sila kay Marcos. Mag-isip-isip kayo. Lalong magagalit sa inyo ang Iglesia. Yan po yung totoo dyan. Sapagkat iniintriga ninyo sila, at itong mga grupo ng Pinklawan ay nagpalabas ng intriga na hindi totoong bubuto ang INC kay Marcos. Malaking problema po ninyo yan. Ano pa pong silbi itong mga politiko na humihingi ng suporta dyan sa iglesia, kung walang katotohanan ito? Ngayon lang,
bago po man ma-endorso si Marcos at Inday Sara dyan sa iglesia, sinong mga politiko dyan na pumupunta? Kung titingnan natin po yung record dyan, karamihan, majority sa mga politiko na tumatakbo ngayon, eleksyon na ito, ay pumunta dyan sa iglesia. Naglabi sa iglesia, humingi ng suporta sa boto. O isipin ninyo yan, tapos sabihin ninyo ang mga pengklawan dyan na hindi totoo na bubuto ang iglesia kay Marcos. Wala pong silbi. Ibig sabihin, walang silbi yung mga majority ng mga politiko na humihingi ng tulong dyan, kung gano'n. Ayan po. Baka sa susunod pa na eleksyon, mga kababayan, itong grupo ng mga pengklawan ay hindi na makalapit. Kung mayroon man silang kailangan dyan sa iglesia, hindi na sila pagbibigyan pagkaganyan. Idinadamay ninyo ang relihiyon na hindi nakikialam sa chismis at chinichismis ninyo sa inyong mga kalukuhan. Ito lang ngayon, 5 araw, mag-eleksyon na, wala nang ibang magagawa ang oposisyon, lalo na sa kampo ni Leni. Bagamat sinasabi nila na hindi daw po sila naniniwala dyan sa survey, lalo na dyan sa palsisya. At hindi daw totoo yan. At magpatuloy daw sila ng kampanya hanggang sa huli. Wala problema dyan. Ipagpatuloy ninyo, karapatan naman ninyo yan. Ipagpatuloy ninyo talaga, tatapusin nyo talaga yung kampanya. Pero, ang totoo dyan, alam ninyo na matatalo na kayo. Di nyo lang matanggap. Yan ang katotohanan dyan. Si Isko, nagsasabi rin na pagpatuloy siya sa kampanya hanggang sa huli. Go ahead, walang problema niyan. Pero hindi ninyo matanggap yung katotohanan na matatalo na kayo. At ganyan lang ang ratings ninyo sa survey. Wala na po Sarado na. Ang Pulse Asia na rin po nagsasabi na hindi na mahahabol ang lamang ni Marcos at Inday Sara sa kampanyang ito. Kaya naghintay na lang kayo. Ang supporters ni Marcos, naghihintay na lamang sa election day. At kayong mga oposisyon ay naghihintay na lamang din kayo kung kailan kayo huhusgahan sa taong bayan. Yan po yung mangyayari dyan. Ito po sinasabi ko ito sa inyo. Kasi diyan sa mga lumalabas na mga propaganda ngayon at intrigahan, chismisan, lalo na dyan sa social media, ay tila baga pinagmamalaki pa nila at ikinatutuwa pa yung pagpapalabas nila ng mga fake news, yung pagpapalabas nila ng mga chismis, laban po doon sa kampo ni Marcos. Wala na po magagawa kayo dyan. Finish na. Kahit ang Pangulong Duterte, kung inyo pong natatandaan, sinichismis din itong artistang sino yung artistang yun? Raisa. Na Robles. Na ito daw po si Pangulong Duterte, bakit daw po hindi i-endorso si Marcos? Hindi na po kailangan yun At kahit hindi pa i-endorso ni Pangulong Duterte si Marcos, alam na po ang ibig sabihin noon. Kaya nga po sinasabi ni President Duterte na hindi anya ko mag-endorso ng kandidato sa pagkapangulo para magiging
neutral ako. Pero ganoon na nga ang ibig sabihin nun eh. Ito ha, yung mga anak ni Pangulong Duterte sumusuporta kay Marcos. Una na dyan, si Inday Sara. Sumunod si Pulong. Pangatlo si Basti. O ano pa bang ibig sabihin yan? Pagka ang buong pamilya na sumuporta sa isang kandidato, endorsement na din po ang tawag niyan. Yun na rin po yung ibig sabihin niyan. Ay yung ruling party, PDP laban ng Pangulong Duterte, formal na inendorso siya. Ano pa bang ibig sabihin niyan? Ha? Na si Pangulong Duterte ang leader dyan sa PDP laban. Kung inendorso ng PDP laban si Marcos, ano naman si Pangulong Duterte? Di ba siya yung leader dyan sa PDP laban? O di yun na yun. So yan mga kababayan, ang lumalabas ngayon na habang palapit yung eleksyon, ay puro chismisa na po ito. Silipan, kantsawan. Siyempre, yung propaganda, hindi po nawawala yan. Kasi alam mo, pagka tinablan kayo dyan sa mga chismis at mga propaganda na yan, papanghinain po kayo niyan hanggang kayo ay masira at hindi na pupunta sa election day. Kaya mga kababayan, huwag kayong magpapadala dyan. Panindigan natin na malakas tayo sa Mayo 9 at maaga tayong pumunta doon sa presinto para bumoto. Sapagkat alas 6 ng umaga po yan hanggang alas 7 po ng gabi. Pagka maaga tayong bumoto, maaga din po tayong makauwi at hindi po pinahihintulutan ang mga nakatapos ng buboto na mag-istambay dyan sa presinto. Sapagkat iniiwasan po yung tao na magtambay dyan. At ito pa po, tatandaan natin, hindi din po totoo yung mga pinapalabas ngayon na kailangan pa yung mga vaccination card. Hindi din po totoo na itong bawal ang magsusuot ng pulang kamisita. Hindi po bawal magsusuot ng kamisita basta wala pong nakasulat doon na vote for Juan de la Cruz. Yan po yung pinagbabawal. Pero plain t-shirt, pwede po kahit anong kulay. Yan po yung kailangan dyan. At isa pa, face mask lang po ang required sa kumilik dyan. Kailangan mayroon tayong face mask. Wala na pong face shield, face mask lang po. So yun po yung huwag nating kalimutan. At ulit po, huwag magpadala sa anumang mga nakikita ninyo dyan sa social media. Sapagkat wala na po yan, wala na pong silbihan. Tinuldo ka na po. Tapos na. Ang election day na lamang ang hinihintay ng taong bayan. At wala na pong makakapagbabago sa programa ng mga registered voters natin kung sino ba talaga ang kanilang iboboto. Pinal na po yan. Pero bago ko po makalimutan, pwede po ninyong reviewin ang inyong listahan sa mga kandidato, lalo na sa mga senador, na dapat ang iboto natin ng mga senador ay yung sumusulong para po sa federalismo. Sapagkat kinakailangan pong palitan na itong ating batas sa kasalukuyan. Kasi hindi po yan nababagay sa atin. Masyadong maingay, masyadong
tinatawag niyan politika na humahadlang sa mga plano ng presidente para po sa mga proyekto na gagawin. Mas maigi yung federalism parliament tulad po sa France. Kasi napakaganda po yun. At katulad noon sa ginawa ng Pangulong Marcos una na bagamat hindi siya federalism, pero parliament siya. Pero ngayon, kailangan ang federalismo natin mga kababayan. Yan po yung kailangan natin. Pansamantala mga kababayan, ayan lang muna ang ating masasabi sa ngayon. At huwag nating kalimutan na bubuto. Pupunta tayo ng maaga sa presinto. At hanggang sa susunod po na video natin. God bless all.